Panginoon. Salamat sa ano po. So, tayo po ay meron pong tinatawag na Servant Leadership Training every Sunday. Alas 2 ng hapon hanggang susunod na mga oras. Ano po. So, open your manual. Lesson number 5. At dito na po tayo sa pinag-usapan po nung nakaraan yung kapag merong tunay na pastor at saka merong hindi tunay na pastor, So, without true shepherds and with true shepherds, nakita natin magiging kalagayan. Yun ang napag-usapan. So, bago tayo dumiretso, manalangin po muna tayo. Sige, Mac, open us in prayer. Yes, Lord. Hallelujah. Panginoon, lumalapit kami o Diyos sa iyong harapan at patuloy, Panginoon, humingi, Panginoon, na pagsiyasat, Panginoon. At patawarin mo kami, Panginoon, sa lahat ng mga nagawa namin hindi kaaya-aya, Panginoon, sa iyong harapan. Lord, nawa, Panginoon, sa aming pag-aaral na ito, muli po, Panginoon, bubugin mo kami bilang isang servant mo, Panginoon. At patuloy mo kami, Panginoon, na turuan kung paano mag-serve sa tao, Panginoon. At maging lalo sa iyo, Panginoon. Lord, we give you all the glory and praises in His name. Amen. Amen. Lesson number 5, ano po? So, pakibasa po ang Salmo 23. Psalms chapter 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. Tuloy po. Hanggang verse 6. Under 6 ba? Ayan. The Lord is my shepherd. Ayan. 2, Sige, tuloy. maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. 3, He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. 4, yea, though I through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. 5, thou preparest a table before me in the presence of my enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Last verse says, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. I will do well in the house of the Lord forever. Amen. So, ang Diyos po ang siya magpala ng kanya pong mga salita sa atin pong kalagitnaan. Ito pong Psalms 23, ito po ay deklarasyon na kung saan si David po ang nagsusulat at kanya pong idinideklara na ang Panginoon ang pastor niya, The Lord is my shepherd. At dahil nga deklarado niya na ang Panginoon ang kanyang pastor, ito po yung kanyang mga matitibay na naging karanasan. Sabi niya, I shall not be in want. Hindi ka na magkukulang. Sa kabaligtaran niya, pag ang Diyos ang hindi mo shepherd, kulang-kulang ang buhay mo. Di ba? So, sumunod na blessing, pag ang Diyos ang shepherd ng buhay mo, He makes me to lie down in green pastures. Yun po, At hindi lamang yon, He leads me beside the still waters. He restores my soul. Yan po yung mga At sabi ng talatang 6, surely goodness and mercy shall follow me. Hanggang kailan? Yung goodness, mercy ni Lord nagpa-follow sa shepherd, sa sheep. Kailan? All the days of my life. Diba? Habang panahon ng iyong buhay. So, yan po yung At dahil doon, sabi niya, and I will dwell in the house of the Lord forever. Amen. So, sabi nga, Jesus is the good shepherd. Siya po yung great shepherd. Si Christ. At kaming mga pastor, tayo po ay mga katiwala lamang. Siya po talaga yung dakilang pastor.
Kaya mapalad tayo kapag marami siyang ibinibigay sa ating mga tupa. Kaya katulad niyan, binigyan tayo ng mga tupa ni Lord, ano? Hindi na natin kailangan humayo. Si Lord na nagpadala, eh, no? Himala yan, ano? Himala talaga yan, ano? Talagang grateful nga talaga tayo sa ginawa ni Lord. Tapos ngayon, nakikita natin, eh. Dati tuod sila, eh, no? Ngayon, sumasabay na, eh, no? Mga kanta na, nagtataas na ng kamay. No? Maawit na, may nakikita pa ako, nang iyak, eh. Kasi nasa taas ako, eh. Oo, may nakikita akong buluha, eh. So, yan ang galaw ng Panginoon. Revival yan, sa totoo lang. Diba? Sa atin na lang ang pagkukulang pag hindi pa talaga natin naaralan ng gusto yan. Kaya, very thankful talaga ako kay Lord sa ginawa niya na yan sa atin. Ano? So, sabi nga, Jesus is the good shepherd, but He does His shepherding through human leadership. Si Kristo raw po ang dakilang pastor, totoong pastor. Pero, yung mga pastor, yan po ay tinawag niya, no? Binigyan niya ng pagkakataon para pamunuan yung mga tupa ng Panginoon. Take note, ha? Tupa ni Lord. Di po ba? So, ibig sabihin, ang Salmo 23, may kapahayagan ng mga sumusunod na mga bagay. Una, people need leaders to provide them with spiritual sustenance. Oh. Yung mga tao raw po, kailangan ng leader. O, nakahanda ba kayo mag-lead? Diba? Kailangan, humihipo siya, tumatawag siya, diba? Nag-a-appoint siya ng mga leaders. At ang trabaho ng mga leaders, magpo-provide ng spiritual sustenance ng mga tupa na yan. No, kaya alagaan niya, no? Nung nakaraan, pinatanggap ko na yan, eh. Sa, di ba? Meron tayong pagpapatanggap sa kanila, eh, na nakaraan. Talaga. Kaya, wala na silang hahanapin pa. Wala na tayong pagkukulang sa kanila. Kaya, pray lang sa kanila at sila ay mahuhubog din. Letter B, people need leaders to keep them accountable. May mga blanco ba kayo o may mga sulat? People need leaders to keep them accountable. No? Ang mga tao raw po, yan, yung mga tupa na yan, kailangan ng pinuno niyan. Diba? Na itong pinuno ang accountable sa mga kaluluwa na yan. Hindi nagkataon na na sila po ay inilalagay ni Lord sa atin. Trabaho natin, alagaan yan. Trabaho natin, mag-mature yan, makilala nila ang lubusan ng Panginoon. Talagang maglingkod din sa Panginoon someday. Letter C, people need leaders to guide them in decision making. Ano na po ang trabaho ng leaders? Para raw gabayan, i-guide, no? Sa kanilang mga decision making. Kaya kailangan din ang leader maalam sa counseling. Di ba? Kasi may mga life sila, may mga buhay sila na kailangan na tinatawag na advice or payo, no? Na kung magpapayo ka, pagtapos mong payuhan, na-resolve. Baka naman pagtapos mong payuhan, nagkagulo. Minsan may mga counselor na gano'n, sa alin na maayos, nagiging masalimuot lalo. Kasi nagpayo ng mali. Tulad yan, humihingi ng payo yung isang member niya. Pastor, ano dapat ko pong gawin? Parang nalalamig na po ako sa asawa ko. Kasi matikas ang ulo niya. So, nararamdaman ni pastor na merong gusto sa kanya. Sabi niya, iwanan mo na lang kaya yan. Tama bang payo yun? Para saan? Tapos, sama na lang tayo. Sama ka sa akin. Actually, totoo yung sinasabi ko, may mga pastor na nahuhulog sa las, no? Marami. Hindi naman nahuhulog sa, ang dami pwedeng kahulugan ng pastor, pwedeng pera,
Pwedeng, yun nga, yung babae, oo, mga pita ng laman. Yung iba yabang, yung iba yung pride. Oo, yun nga. Tatlo yan. Tatlo yung very common tactic ng kaaway eh. No? Yabang, lust of the flesh. Diba? Kasama na lust of the eyes yan eh. Yun po yung ano. Okay. Letter D. Basa nga. Nandiyan naman, meron naman pala yata kayo. May walang blanco kayo, no? People need leaders to correct or discipline them when needed. Ayan. Ano na ibig sabihin? Ang mga tao na nasasakupan natin, kailangan nila ng pinuno na magko-correct sa kanila. No? Kaya ang pinuno hindi dapat nagto-tolerate. Pag alam niya mali, mali. Di ba? Minsan kasi nakaganon ng pagtitawag na tolerating eh, no? So, correct or discipline them kung kailangan. No po? Siyempre, pag umaabuso na, kailangan ng disiplina. Yun po yung mga kailangan ng mga tao. And letter E, people need leaders to equip them for ministry. Kailangan daw po ng mga pinuno, anong purpose? Ang pinuno, sila yung mag-e-equip. No? For them, kung saan fit sila sa ministry. Basa 2 Timothy 2:2. Ikalawang Timoteo. Ang mga narinig mo sa akin sa harapan ng maraming saksi ay pagkatiwala mo sa mga taong may katapatan at may kakayahang magturo naman sa iba. Kita nyo, ang ganda ng tinatawag na mentoring, ano? Equipping. Sabi ni Paul kay Timothy, Timothy, ang lahat ng mga narinig mo sa akin, mga natutunan mo sa akin, ay ituro mo sa mga taong mapagkakatiwalaang magturo naman sa iba. The things which you have heard from me in the presence of many witnesses, entrust this to reliable person who can teach others also. Amen. Yun ang mentoring relationship. Ang leader ang magme-mentor, ang magtitrain, mag-equip, tapos yung mga tinuturuan, sila naman po ang magtitrain sa iba. No? Sa mga capable, sa may mga kakayanan. Amen? Kaya hinayaan ko kayong tumayo di ba? O, kayo naman ang magturo. Training po yun. Sinasanay ko po kayo. Para someday, pagka nakita natin na talagang capable na kayo, edi pagganda. Hindi lamang magturo, mag-preach. Someday. O, letter F. People need leaders to keep them from going astray. O, kailangan pala ng ng mga leader talaga, no? Kasi po, ang halintulad dito, tupa. Yung tupa po, ayon po sa ating pinag-aaralan dito, wala po siyang kakayanan makabalik sa kanyang sariling bahay. Pag naligaw siya, ligaw talaga siya. Kaya kailangan makita siya ng pastor. Pag hindi siya nakita ng pastor, pwede makasalubong niya yung mga wolves. Di ba? Or else, sa kanyang paglalakad, pwede po siyang malaglag sa bangin. Di po ba? Oh. Yan po yung mga kalalagayan nila. Kaya very weak po. Bakit? Kaya nga tinatanong ko, Lord, bakit sa tupa pa inihambing ang mga Kristiyano? Tupa. Kasi yung tupa, pag natihaya pala ang tupa, hindi na makabalikwas. Walang kakayanang bumalikwas sa sarili niya. Kailangan ng pastor. Kailangan merong pastor na aabot sa kanya, tatayo uli siya.
Yung tupa ba? Hindi na, kasi di ko alam itong, diretso ba yung paa niya? Wala bang gano'n? Wala bang parang Parang ganito? maliit eh. Pero yung tupa kasi, ano yun, parang, ano, pag humaba na yung balagin nila, Mabigat na. mabigat na sila. Hindi na sila Mabibigat. Kailangan natin. Pero yung kanilang paa, hindi ba ditupi? Natutupi naman. Natutupi naman. Parang kambing kaya. Parang kambing. Kaya lang ano sila yung katawan nila, parang bilugan. Kasi malaki ang katawan. Mabigat ang katawan siya. Bilugan. Oh. Kaya siguro ganun, hindi siya Hindi balance. hindi siya makabalik-balik. Hindi niya kaya kasi sarili. Saka sobrang big ang ano, tupa. Hmm. Kahit binabalik buhay, hindi kumikita. Oh, walang palag, ano? Maamo sa maamo. Hindi mo pumapalag yun, kahit anong gawin mo. At saka siya nga yung natatanging hayop na walang panlaban. Ganun siya No? kami. Walang panlaban, wala siyang kuko na pwede pangkalmot. Wala siyang paa na matuloy tumakbo. Wala siyang pangil na pwede panakmal. Wala siyang ganun eh. Kaya vulnerable talaga siya eh. Sa tupay yan, ano yung Kristiyano. No? Walang sungay yun. Wala sungay na pwedeng pasuwag. Di ba? So, walang pakpak na pwedeng panlipad. Yun lang. Kaya pag dumating ang kaaway, Protektahan sarili. ang natatanging pag-asa niya, nasa ano siya, nasa kawan siya. Pangalawa, andyan ang pastor niya. Diba? Yung pastor ang magdidepensa sa kanya. Hindi niya kayang depensahan ang sarili niya. Yan ang sheep. Yan ang mga tupa. Eh, yung ibang mga Kristiyano, hindi parang tupa no? Parang kambing. Yung kambing nanunuwag eh, di ba? Hintay ganyan Ano siya. wala mo ba yun? Ayan, ayan. Saan? Pag nakatihaya na lang talaga, no? Lalangawin na yan dyan. Mabigat yung katawan. Kanya decision. Mapayat yung paa niya kasi payat. Yung payat, Mas ano? mataba yung katawan. Kaya hindi niya kayang ibangon ng paa niya yung katawan niya. Okay, tama. Linalangaw na, di ba? Hanggang mamatay na lang yan dyan. Parang may polio. Kailangan talaga ng pastol. Oo, kaya nga, the Lord is my shepherd eh. Yun ang paghahambing ng relationship between the sheep and the shepherd. So si Kristo yung shepherd natin, apart from Christ, we can do nothing. On our own, hindi tayo, lalamunin lang tayo ng kaway. Tama? Ano lang tayo, talagang hindi natin kayang pagtagumpayan. Kaya kailangan natin sumandal doon kay Lord, sa ating dakilang pastor. Amen? So, yun nga. Mabuti pa yung aso pagka niligaw mo, nakakabalik, ano? Yung kalapati, pag niligaw mo, nakakabalik. Oo. Kahit pusa, ano, nakakabalik pa rin, ano? Sila hindi eh. Hindi talaga sila makakabalik. Walang instinct na makabalik sila. Hahanapin mo sila. Kailangan mo silang hanapin. Yun nga eh. Okay, letter G. People need leaders to teach them the right ways of God. Yan. To teach them the right ways of God. So, kaya kailangan tayo mga leaders talaga. Alam po natin yung tamang daan. Ano? At ito naman ay tuturo natin sa mga nasasakupan natin. Kasi, sa totoo lang, bago naging Kristiyano yan, o bago ano yan, ang lakad yan talaga, bagamundo yan eh. Kaya yung mga members natin ng mga bago na yan, talagang tiyak yan. Marami dyan, marites, di ba? Marami dyan, kahit babae, nagiinom yan. Di ba? Laman ng patwalk yan, pag Sunday. Di ba? Nagbibingo, nagmamadyong. O kaya merong number 2, may number 3, di ba? So lahat na no? Pero, yun nga, walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Tama ba? So, walang matigas na puso, no? Sa pag-ibig na ating Panginoon. Malaman lang nila, kaya yun po yung sinasamantala naman natin sa kanila. Pangalawa, leaders are to people what a teacher is to disciples. The purpose of a teacher is to give their students a foundation in their lives. Okay? Yan yung ikalawa. Ano ibig sabihin nito? May blanco ba kayo? Wala? Anong ibig sabihin kung wala kayong blanco? What does it mean?
Explain. Ha? Explain. Leaders. Leaders are to people what a teacher is to disciples. Dapat sa kanila mismo na nakikita yung pagiging disipulo. Ano pa? Kawangis ng Panginoon. Oh, Nakikitaan sila ng mabubuting bagay. Kinakitaan. Ano pa po? Ako pwede ninyo idagdag dyan. Leaders are to people what a teacher is to disciples. May kaibahan ba yung leader Sa teacher. sa teacher? Dalawa binanggit, ano? Dalawang ministry. Leadership at saka teacher. Pag teacher, nagtuturo. Teacher nga eh. Leaders, ano. Di ba? Yung leader, anong ginagawa niya? Siya. Ano? Namumuno. Pwede, namumuno. Ano pa? Ano pa? Teacher yun, nagtuturo. Yung leader, siya Yung leader, kung ano yung inal ng teacher, siya naman ang magpapaga, siya yung putupad, siya yung magiging halimbawa ng isang leader. Kasi leader siya eh. oh, Pwede ikaw yung maging halimbawa ng kung anong gusto mong ipakita sa mga tuturuan mo, ikaw muna. Parang ganun. okay. Ayun. Ano siya? Oh, sige po, Pastor, Sister Jing. Magpapaprint po ako ng manual ninyo para sa susunod meron kayo, no? Sabay. Pahingi po ng guide copy, sabi po. Opo, next week po. So, yun po, ulitin ko, no? Yung pinuno daw po para sa mga tao. Kasi ang pinuno, guide sila eh. Guide, di ba? Gumagabay. Ayun, namumuno, siyempre, mamiminuno. Pamunuan mo yan, no? So, ang mga guro naman, nagtuturo. Pwede po ba dalawa ang trabaho ng isang tao? Ikaw ay pwedeng leader and at the same time, teacher? Di ba? Pwede, no? Kasi parang common nga dapat eh, no? If you are a leader, dapat teacher ka rin. Teacher ka rin. Di ba? Guro ka rin, no? Hindi ka kayanan ka rin magturo. Kaya nga sabi ni Paul, ang mga natutunan mo sa akin, sa harapan ng mga tao, ay ituro mo sa mga taong mapagkakatiwala ang magturo naman sa iba. Amen. So, sabi nga, the purpose of a teacher is to give their students a foundation in their lives. Ang layunin daw po ng mga guro ay mabigyan ang mga mangangaral. Mag-aaral pala, mag-aaral, di ba? Ng pundasyon, maging founded sila. Kaya kailangan yung guro founded sa salita ng Diyos. Di ba? Lalo na sa mga doktrina, sa mga teachings. Pag hindi ka founded, ano ituturo mo sa mga nasasakupan mo? Paano sila lalalim? Hindi pwedeng puro basic lang. Dapat merong tinatawag na pagkaing pang-matured. Sa Amen. school, merong ano yun eh, Bible school eh. Meron silang religion subject. Sa bawat school. Kaya nga, meron tayong Bible school. Iba dun sa ano, sa school talaga. School sa ano? Kasi mga private meron po. Kasi nung ano ako nag-aral po ako sa private, yung high school ako. So, meron kaming time ng religious time. Halimbawa, kasi foundation eh. Pag sinabing foundation, may connection sa doctrine. Kaya nyo na i-depensa ang Trinity. Kaya nyo ilaban ang Ano yun sa Katolik? pagka pinag-usapan firstborn ni Christ. Mga Katolik. Di ba? Yung deity of our Lord Jesus Christ. Di ba? O pagdating sa tinatawag na salvation, lalo na yan.
very, ano yan, very, kumbaga sa ano, debatable. Ayun ang pinag-aaralan nga namin ang Matthew chapter 24 No? Habang inaaral namin siya, nakikita namin yung mga words doon na yung mga nakasulat doon para sa kanila lang Hindi applicable din. Hindi sa end time No? Hindi pala sa atin Para sa mga Jew pa lang pala yun Mga Katolik po No. Anong ano yun? Pero yung common, pag ano, preach ko yun, tuturo ko yun. Pero ang matagal na yakap-yakap nating mga katuruan, ang Matthew 24, para sa huling panahon. Yun pala, yung huling panahon ng mga Jew. Pagdating ni Nero at saka nila Titus, yung destruction ng Jerusalem. Doon pala yung umiikot ang kwento. So, ibang ano yun, ibang subject yun. Lalo pang doctorate kasi yun. Okay, so yun ang number 2. Number 3, may blanco? Wala. Meron. Leaders are to people what a guide is to traveler. The purpose of a guide is to assist people in reaching their desired destination. May sagot kayo? Nasagutan ninyo? Leaders are to people what a guide is to traveler. Ano ibig sabihin? Okay, ang pinuno daw, ang namiminuno, yun nga, para sa mga tao. At hindi lamang po mamiminuno no? Yun nga, yung leader, katulad daw po ng magkakaroon siya ng titawag na may kakayanan siyang to guide their people. Like a traveler. Di ba? Ano kaya ng yung, halimbawa, mamamasyal, punta ka sa ibang bansa. Tour guide. Guys, sa amin yan, mga ganun. Ganyan. Si tour guide yun ang di-decide kung anong gagawin. Narito na tayo sa Manila Zoo, di ba? At Itinerary. ikukwento niya na ano meron sa Manila Zoo, yung mga ganon. Narito na tayo sa Luneta, tour guide, di ba? Mga ganon. So, kaya, ibig sabihin, bilang pastor, dapat may kakayanan ka to guide your people. No? Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, di ba? From birth, and then, ito yung life natin, and then mamamatay tayo. Narito tayo sa journey. Kasalukuyan nagjo-journey tayong lahat. No? Inilalarawan mo sa kanila, dapat bago tayo mamatay. Maayos ang travel mo. Di ba? Sabi ng Bible, may daan na tila matuwid sa harapan ng mga tao. Pero ang dulo nito ay kapahamakan. Meron pala nagta-travel along the way, along the road. Yung dulo nila, ang patutunguhan, kapahamakan. Yeah. Maraming religion Maraming pastor na impostor. Di ba? Oo. Di ba? Akala mo, tama. Pero yung pala, ang dulo nito, mapapahama kayong lahat. Pag bulag ang umaakay sa kapwa bulag, pare-pareho kayo mangangahulog sa hukay. So, biro mo, kung ikaw yung tour guide ka pala, guide ka pala sa mga traveler. Tapos pananagutan mo sila. Pananagutan mo, baka nagkalaglagan yan. Kaya dapat pinag-pray din yung Ay, ang pinuno leader nila na tayo. Para hindi Walay na sila. Oo. Kaya nga nung tinuro ko sa barangay, wastong aral, wastong buhay. Marami silang aral, pero ang resulta, hindi wasto ang buhay. Dami mga religion na ganyan. Mga kasama natin sa barangay, puro religyoso yan. May aral, pero hindi wasto ang buhay. Di ba? Sa Kristiyano, wastong aral, wastong buhay. No? tanggal lang
Pag ang turo mo hindi umaakay sa iyo na mamuhay ng tama, malamang hindi wasto aral ang aral na meron ka. So, yun ang resulta eh. Wastong aral, ang resulta, wastong buhay. Maling aral, ang resulta, maling buhay. Pwede ba yun? Meron kang wastong aral, tapos mali ang buhay? Personal na problema niya. Personal na problema. Di ba? Hindi na-apply. Nasa tao na problema noon. Pinipilit nila yung will nila. Yun na naman, yung sarili nilang kalooban. Hindi kalooban ni Lord na naman. Kahit nakapakinig. Kahit ang damakmak na aral na yung narinig, pinipilit mo pa rin yung mali. O di, ikaw na may kasalanan doon, hindi na yung nagtuturo. Yun po. So, ang layunin daw po ng guide is to assist people in reaching their desired destination. Amen. Maabot, makarating doon sa paroroonan. Di ba? Makarating doon sa hangganan. O, yun pala yung ano, no? Pang-apat, leaders are to people what a Sherpa is to a mountain climber. Sherpa. Blanco, ano blanco yun? Sherpa. S-H-E-R-P-A. S-H-E-R-P-A. Ano yung Sherpa? Ethnic group. Mountaineer. May mga mountain climber nga, ano? Mountaineer, ano? Parang expert. Ano yung items na to? Expert sa pag-mountaineering. Yung? Parang May picture expert yan? sa- Ano siya, taga sa Nepal siya. Sherpa. Nepal? Yung ano? Alin na Sherpa dyan? Ayan. Sherpa yung tao, yung ginagawa expert sa nila, mountain. yun yung ano nila, yung Sherpa. Parang normal na sa kanila yung pag-akyat sa bundok. Kaya pagdating sa ano. Tingin niya, Jim. Ayan. Sherpa is to a mountain climber. Parang ano. Mga kargado. Ito kasi sabi nito, the purpose of a Sherpa Ethnic group. is to guide people to the top. Yung parang tour guide nga tayo. Tour guide. Parang guide pa rin. Sabi nga, to guide a people to the top. Ating sa taas. Hindi ba ito, kasi yung ano, yung pong mga, yung isa naman, yung kumukuha ng mga ginto. Ano tawag doon? Minero. Ano yan? Minero. Minero. Ano pa may ibang tawag sa kanila? May gamit din sila eh. No, habang humuhukay sila ng lupa, Treasure hunter. okay, mga treasure hunter. So habang humuhukay sila ng lupa, meron silang guide eh, na parang makina siya, na nagtuturo kung saan, May ginto. kung diretso yung, Parang compass. ando ng ginto. Kaya huhukayin nila ng diretso. Pag gumanon, dito naman sila huhukay. Oo. Yun ang guide nila. Para malaman nila kung saan ang ginto. Pag gumanon, lalaliman. X-ray machine, gano'n. Yun ang guide nila. Oo. So, yun po. Ito ang siya. Kaya nga, Sherpa is to guide people to the top. Ito naman, guide people to the top. No? Parang Sherpa, no? Ganon din dapat ang mga leaders, na mai-guide natin ang ating mga nasasakupan, ma-reach nila yung talagang kakayanan nila umangat. Amen? So, Pag sinearch mo tayo yung Sherpa, lagi siya may pasad na malalaki. Ayan, parang meron siya. ay lagi siyang ano kaya yung mga buhat-buhat nila? Yung buhat-buhat nila, yun na Sherpa, parang Sila gano'n. po yung Sila po Sherpa. yung Sherpa. Pero lahat Sila ang Sherpa, tapos lahat, sila parang mismo. guide sila para maka Anong purpose ng mga nasa ano nila? Di parang ano kasi yun, parang ginagawa na nila yun, parang kabuhayan na nila, na parang paulit-ulit na nilang ginagawa. Mga dala ng mga dadali nila doon, sila nagdadala. Oo. parang ganun. Kailangan may kasi no, pag akit mo doon, may ano pa. Kailangan nila ng pagkain. Kain. Oo, baka lagayan nga. Sanay na kasi sila Bishop, kaya yun. Sila
sila yung Yung able kinukuha. na magdala nun compared dun sa mga climbers na Kumbaga din sa atin, delivery Oo. rider. Kasi ang pinaka nila, passion nila, ma-reach nila yung high eh. Oh, yung taas. Di ba yung pinakataas eh? Pag nasa taas sila parang, To guide. Sanay Yun. sila tayo sa ano, paakyat na lugar kasi oh, doon ang sila hirap nun, nakatira. ano? Lalo may ano kakakarga. Sa mountain. Mountain Oo. kasi yung ano, kumbaga, mountain talaga yung pinupunta. Yun na yung pinaka, parang passion nga nila, yun ang heart nila eh. No? Talaga Tsaka sa doon sila nakatira. Himalaya. Sabihin niya, yung mga leader, kailangan pataas, hindi pa baba. Guide or support. Sabi ni Sister Jing, compass. Compass. Yun daw. Guide. Oh, so yun po, no? Kaya yun din po yung atin pong gampanin, ano? Panlima, leaders are to people what a professor is to a student. Yan naman natin yan, ano? What a professor is to a student. The purpose of a professor is to prepare people for their life calling or chosen career. That is the purpose of the professor. Ano raw po? Ihanda ang kanyang mga estudyante, yung kanyang mga tao doon sa tinatawag na life calling. Sa ministry, life calling. Di po ba? Kayo, alam niyo na po ba mga calling ninyo? May calling ba kayo o may kuliling? Kasi iba yung iba yung ano eh, no? May calling sa may kuliling eh, no? Meron naman kanya-kanyang calling talaga. Oh, hindi, tama sinabi ni Mac. May kanya-kanyang calling. Hindi naman lahat magiging pastor, sa totoo lang. Hindi pwedeng... Merong specific pastor, calling. oo. Yun, yung tawag doon, specific calling. Oh, kasi merong, ang ano, pag nasa fivefold ministry ka, special calling yun. Yun, ayan, nakita niyo, no? May specific calling. Oh, like for example, ang panawagan sa iyo, song leader. O, di, pagbutihin mo pagiging song leader. Musikero, pagbutihin mo pagiging musikero. Di ba? Provider, pagbutihin mo pagiging provider. Biblical yan eh. Di ba? Oh. Ayan po, kung ano man ang talent ninyo, so pwede niyo magamit yan para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Amen? At meron general calling. Ano ang general calling? Tatlong calling eh. Yung ano, General calling, specific calling, special calling. sample sa... Parang na-add na Yung general, dagdag. parang yun yung General. paglilingkod natin sa Panginoon. Tinawag na General. para maglingkod. Yun, general siguro, di ba? Yung ano isa? Special. Specific. Specific, yun yung ministry na binigay sa'yo ng ni Lord. Kung ano yung ministry. Tapos ano yung isa? Last, Special. Yan special. nga, 5 phones. Yan. Parang, Yun. oo, yun siguro. Yun, nasa Yung fivefold fivefold ministry, special calling, ano. Bishop, para sa Yan, akin, pinaka-special. Kailangan lahat. Ano, Yung tatlo, meron ka? Oo. hindi naman siguro yung isa. Oo, kailangan. Taglan yung tatlong, ano. Yung special ka, no? Ano? Hindi, Fivefold yung, ministry. yun. Ito, Fivefold, ano yun? yung general calling, ito yung, yun nga, yung pangkalahatan na panawagan sa atin for us to be saved. O lahat tayo ligtas eh, di ba? O lahat tayo nagtamo ng kaligtasan mula sa Panginoon. So, ikaw na naligtas, meron kang specific na panawagan. Meron kang bahagi sa katawan, ibig sabihin. Di ba? Kasi we are in the body of Christ. Kaya kailangan madiscover mo yung calling na yon, yung specific calling na yon. Pag na-discover mo yon, kailangan mong gampanan yun. Na-discover mo na nga eh. Magagampanan mo na. So, yun po sa katawan ni Kristo. Pwedeng kamay ka, pwedeng tenga ka, di ba? Pwedeng ilong ka. Oh. Oh, pwedeng puwit ka. Yan, body, katawan, di ba? Oh, kaya kailangan mo malaman yung calling mo. Lord, puwit po ba ako? Nakatago yung puwit, di ba? Pero pag hindi umutot yon, apektado yung katawan. Pag hindi dumami, lalo na. Lalaki yung chat mo. Di ba? Masisira yung katawan. ano rin siya, Oh, nakatago ka pero kailangan mo mag-function. importante. Oh, di ba? Ayon sa
Pwede ba umihi yung puwet? O, di ba? Hayaan mo yun. Yung dapat umihi, yan ang iihi, di ba? Hayaan mo yung ilong na ang umamoy. Baka naman yung ilong ang magiging mata, ay mahirap yun. Di ba? Kaya kailangan meron ka. Alam mo yun. At yung special, yun nga, yung nasa fivefold ministry. Hindi lahat. Hindi lahat yan. Sa fivefold ministry. Special calling. Naniniwala ba kayo sa fivefold ministry? Oh. Merong apostol, may propeta, may ebanghilista, merong pastor, merong guro. Nasa iyo lahat yun. Pag anong Meron Yun, pa ba? debatable. Mga propeta pa rin ba ngayon? No, yun nga, yun ang tanong, di ba? Eh, Parang sa panahon kaya nga, existing pa bang propeta ngayon, no? Yung mga ganun eh. ang last prophet siya. Mm. Yan. Ibig sabihin, hindi na sa fivefold ministry ngayon. Hindi, yung nakaraan. Dito sa Bible, may propeta rito, sila Agabus, sa Lumang Tipan, ay sa Bagong Tipan, sila Agabus. Ayaw Yan. po, tawag. Ibig sabihin ngayon, Pero, hindi na pwede yung tawag pero ng yung prophet, katulad ng Old Testament prophets na ministry, wala na yun. Wala na. Hindi na, malabo, na yun, kasi sa kanila, Direct sikat. ang nagbibigay ng mensahe during Old Testament, si propeta. Maririnig niya yung mensahe galing kay Lord, sasabihin niya yung sinabi ni Lord. Oh. Eh ngayon, at ang nagdi-deliver ng message, pastor eh. Send factory prophet. Kasi pag propeta ka, pag sinabi mo, kailangan matupad yun. Oo, katulad Hindi yan. matupad yung false prophet Yun, ka. may hindi humula sa na naman Panginoon eh. ka pa. Pag hindi natupad yung sinabi mo, wala yun. Di ba may humula na second coming na naman, 23 and 24, dalawang araw nga yan. First batch, second batch eh. Sa Panginoon ka pa. Eh sumablay. Kilala ka pa. Eh hindi, October na naman daw. Na-move. Na-move daw, nabalang. October 7 ba? Basta risked eh, no? Pero yung apostol, meron pa rin sa ngayon. Apostol. Iba lang siguro yung term. Apostol. Apostol kuya, meron pa? Meron pa namang Yun nga, yun na yung mga debatable ngayon, yung mga issue na yan eh. Kasi di ba may mga ibang sekta na tinatawag apostol. Apostol Carillo, ganyan, di ba? May ganun sila eh. Bishop, pero sa atin, ano yung stand natin about Sa church. Ako, sa Messiah Full Gospel Bishop Council, ini-encourage nila ako magpa-ordain ng apostol. Inaayawan ko. Sabi ko siguro, kasi base sa aking pananaw, okay na ako sa bishop. Kasi, biro mo, galing ako sa pastor, nasa fivefold ministry ang pastor. Tapos apostol, ganyan din. Eh, nagpunta ako ng bishop. Wala naman bishop sa fivefold ministry. Wala daw sa fivefold ministry. Wala sa fivefold ministry ang bishop, overseer yan eh. So, kasi ito, itong fivefold ministry, calling ito eh. Si Lord na naglalagay niyan eh. Yung bishop, pwede mong i-desire. If anyone, sabi roon, desired to an office of a bishop. So, pwede mo siyang makuha sa tagal mo sa ministry, lawak ng nasasakupan mo, no? Lawak ng kaalaman mo, pwede ma-desire. Pwede mong makuha yun. Unlike sa fivefold ministry, so talagang calling yan. Iba yung calling yung panawagan yun. You know? Ibig sabihin ngayon talaga, wala nang prophet tsaka pastor. Yung Pastor, direct preacher. talaga. Ngayon talaga, ang preacher ngayon, pastor. At saka guro. Yun ang mga obvious na mga ngaral ngayon. Pastor guru. So, yung propeta, Meron pa may Evangelist, pwede. ayun, evangelist. 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 kahit saan. Pero, Waalis sila sa pero walang nag-ordain ngayon ng evangelist. Di ba? Ganun? Hindi, kahit kami, hindi ka nag-ordain ng evangelist eh. Eh si pastoral na rin, ang natin, pastor siya. Missionary pastor. Pastor ng church. Hindi siya evangelist. Hindi Hindi siya evangelist.
Hindi, ang evangelist kasi, sila yung nangunguna kung saan pwede magtayo ng Oo, ministry. yung mga parang missionary, planting, no? no? Church planting. ang focus Church ng planting. Yun lang ang ministry nila, hindi sila nagpo-focus sa church. Kung di wala silang hinahawakan, kaya Meron Kasi sila, ang mga evangelist bukas lang ng mga gawain yan. si pastor ang nangangalaga. Pagka nangasiwa yan, nagpastor yan, nagiging magulo ang simbahan. Kasi ang mga evangelist, mainitin ang ulo niya. Gusto niya lago kaagad. Mabilis. Pag mabagal lumago, ayaw sumunod yung mga miyembro, naiinis yan. So, ganun po ang kanilang tinatawag na kaisipan. Next is number 6. Leaders are to people that a tradesman is to an apprentice. Mangangalakal. Yun. Apprentice, tradesman. So, anong purpose? The purpose of a tradesman is to equip the apprentice to do what he is able to do and position him to go even further. Ano raw yun? Trade. Tradesman. Bakalan. Trade. Oo. Leaders are to Anong gampanin ng mga tradesman? apprentice. Para kang tradesman, doon sa mga apprentice. Yung apprentice, mga bago. Like for example, nasa work ka. Matagal ka na sa work. May bagong pasok. Tuturuan mo yung bago na yun. No? Iga-guide mo yun. No? Para sa protection. O ituturo mo sa kanya kung paano yung trabaho mo, ito gagawin mo, ito yung dapat mong gawin. So hanggang sa bandang huli, matututo na siya. So, siya bilang apprentice, ikaw naman leaders, ikaw ang parang tradesman. Yung mga tao mo, apprentice. Guide ka sa kanila. No? Tuturo mo. Kasi ano ka na, ginagawa mo. ano ka na bagito sila, ikaw matagal ka na diyan. Expert ka na diyan Professional, kaya ituturo mo muna sa kanila. Hindi pagpasok niyan, hindi nila alam kung anong gagawin Di ba? Ganun po, apprentice sila. So sabi nga, the purpose of the tradesman is to equip the apprentice to do what he is able to do. O bilang leader naman, dapat pag nagtuturo ka, syempre alam mo yung dapat mong ituro. At kaya mong gawin yung itinuturo mo, baka turo ka lang. Hindi mo naman kayang gawin. Di ba? Ito yun, and position him to go even further. Unti-unti mo siyang sige, magtiyaga ka lang. Kita yun, yung mga pagka nagtiyaga, later on, leader, siya naman leader. Siya naman yung maging manager. Siya naman magtuturo sa mga bagong pasok. Pasa-pasa lang yan. Di ba? 2 Timothy 2:2 pa rin ang niyan. Ang mga bagay na natutunan mo sa akin ay ituro mo sa mga taong mapagkakatiwalaang magturo naman sa iba. Amen? Yun ang mentoring relationship. Kaya bilang mentor, siyempre ang magandang mentor kasi may mga guro na ayaw niyang ibigay lahat ang alam niya. Nagre-reserve siya. Di ba? Actually, nung una, may mga guro, may mga professor na nagbibigay ng manual, pachi-pachi. Ibig sabihin, yung iba nga ayaw ipasipsip yung laman ng USB niya No? Ayaw. Marami mga guro na ganyan. Ayaw ibigay. Kasi, parang materials niya ito Diba, pinaghirapan niya. Pinaghirapan niya. Di ba? Pinaghirapan ko ito, ni-research ko ito. Hindi po ganun ang biblical Kailangan Hanggat ako nga lang bilang guro. Kung po pwede ko ibagsak lahat ng isang upuan hindi naman pwede. Secret recipe. No? Dapat Elijah. Kailangan mo talagang isiris talaga ang pagtuturo. Kailangan upuan talaga. Pero hindi ako nagdadamot. No? Kung ano alam ko, ibibigay ko. Kung anong manual na meron ako, ibibigyan ko kayo. Kaya ito yung pinakamaganda sa ASO din,
May manual talaga na po pwede ninyong gamitin at ginagamit po ng mga pastor. Yung mga manual na yan. Kahit yung preaching compilation ko, part 1, part 2, binibili talaga nila ito. Bili nila ng 500. Merong sermon na pang isang taong sermon. Pipili lang. Oo. Tsaka sila na bahala magdagdag. Tapos sila na lang magdagdag. Sila na lang, at least andyan na yung guide. May guide na sila. Limliman nyo na lang. Pagbulay-bulayan nyo na lang. Dagdagan nyo na lang. Di ba? So, yun po yung ano. Okay? So, yun po lang mga... Tingnan nyo yung kaugnayan ng leader sa mga tao. Napaka-critical at napakahalaga. Di ba? Para ka palang tradesman, para kang guide, di ba? O, para kang professor. O, yung sumunod, leaders are to people what parents are to their children. O. Ang pastor, parang ama, parang tatay, parang magulang. Katulad ng relationship ng magulang sa anak. Amen? So, people without leaders are like children without parental guidance. Amen? So, yun daw, no? Yung mga tao na walang namiminuno ay para bagang katulad ng mga bata na walang matinong magulang. Di ba marami mga bata ngayon na yung mga magulang nila hindi matino? Bakit nakatambay mga bata dyan? Madaling araw na. Pero bakit pinapabayaan ng mga magulang? Di ba? So, sino dapat sisihin? O kaya pagka nahuli ang bata, magulang ang mananagot. Tama naman yun. Kapabayaan ng mga magulang. So, ganyan din po sa tinatawag na liderato, no? Para tayo mga magulang, tatay, no? So, the purpose of parents is to bring their children to maturity. Amen? To bring your children for them to become matured. Amen? Yan yung 7. 7 yun, ano? Ano po yung 7 common na gampanin? Number 1, leaders are to people what a shepherd is to sheep. Number 2, leaders are to people what a teacher is to disciples. Number 3, leaders are to people what a guide is to traveler. Pang-4, leaders are to people what a Sherpa is to a mountain climber. Pang-5, leaders are to people what a professor is to a student. Pang-6, leaders are to people what a tradesman is to an apprentice. And leaders are to people what parents are to their children. Ayan ang relasyon ng mga leader. No? Roman number 2. How does the New Testament reflect the need for leaders? Paano raw po sa Bagong Tipan ng kumakatawan yung po pangangailangan ng mga namiminuno? Sa Matthew 9:36-38, pakibasa po. But when you saw the multitudes, he was moved with compassion on them because they fainted and were scattered abroad, as sheep having no shepherd. 37, then said he unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Last verse 38, pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. Amen. So, sabi nga,
Jesus made it clear that people needed leaders. Kinaklaro ng ating Panginoong Jesucristo yan. Ayon po sa Mateo, Kapitulo 9, talatang 36 hanggang 38, but when he saw the multitudes, who saw the multitudes? According to this context. Sino nakakita sa multitudes? Ha? Si Jesus Christ. Nakita ng Panginoon yung napakaraming mga tao. Nung makita niya na napakaraming mga tao, ano naramdaman niya? Sabi na sumunod na pangungusap, he was moved with compassion for them. Ba? Napukaw ang kanyang damdamin. Nahabag siya, ayon sa Tagalog. Bakit siya nahabag? Maraming aanihin. Andiyan ang sagot, di ba? Because they were worried and scattered. Pagal na sila, napapagal sila. At nangaliligaw. Ligaw sila. Kaya habag na habag ang Panginoon sa kanila. At ang katulad daw nila, they were like sheep having no shepherd. No? Katulad daw ng mga tupa na walang pastor. Amen? So, ganyan yung kalalagayan ng mga bago natin mga miyembro. Lumakad sila na, para mga tupa na walang pastor. Amen? Buti nga binigay sa atin ni Lord. Tapos binalingan niya yung kanyang mga disciple. Ano sabi niya? Then he said to his disciples, the harvest truly is plentiful, but the laborers are few. Oh, anong meron? Maraming aanihin. Ang daming aanihin. Di ba? Plenty. Too much. Pero ang problema, the laborers are few. Kulang ng manggagawa. No? Kaya sabi niya, anong solusyon? Therefore, pray to the Lord of the harvest to send out workers or laborers into His harvest. Amen? Manalangin kayo. Saan mananalangin? Sa Panginoon ng aanihin. O, Panginoon nila yung aanihin, ang Panginoon nila yung Lord. Di ba? Kaya, when you pray for that kind of prayer, magpupukaw din ang damdamin mo. Tama ba? Pag nag-pray ka ng ganyan, Lord, magpadala ka po ng manggagawa. Bandang huli, mananalangin ka na, Lord, ako na po ang ipadala mo. Di ba si Isaiah, chapter 6, from verse 1 hanggang verse 8, nakita niya kalalagayan ng kanyang bayan. They are wicked. No? Chapter 6, verse 1. Sa kanyang pananambahan, sa panahon ni Uzziah, nakita niya ang Lord. Di ba? So, nung makita niya ang kabanalan ng Panginoon, nakita niya naman yung kanyang sarili na siya ay katulad ng mga tao, wicked din, makasalanan din. Kaya sabi niya, hindi siya karapat-dapat. Pero merong baga na nilagay sa kanyang bibig. Amen? So, pagka na-encounter mo ang Panginoon, like Paul, no? Like Isaiah, iisa magiging laman ng puso mo. Hindi mo sasabihin, hindi sinabi ni Isaiah, Lord, send Jeremiah. Kasi kasama niya yun dun eh. Contemporary niya yan eh. No? Lord, send Daniel or Ezekiel. Sabi niya, Lord, send me. Amen? When you pray to the Lord of the harvest, mapupukaw ang damdamin mo. Gampanan. Amen? Okay. Number 1, the answer to Jesus' concern was more laborers or harvesters. Diba? Yun ang sugot, yun ang no? Concern eh.
This is similar to Moses' observation when he was about to leave the scene in Numbers chapter 27 verse 15 to 17. Ano sabi doon? Sabi niya, Then Moses spoke to the Lord, saying, Let the Lord, the God of the spirits of all flesh, set a man over the congregation, who may go out before them, and go in before them, who may lead them out and bring them in, that the congregation of the Lord may not be like sheep, which have no shepherd. Amen? Nangusap si Moses kay Lord di ba? No. Ano sabi niya? Lord, sabi, the God of the Spirit of all flesh, sabi rin ng the God of the Spirit of all flesh, set a man over the congregation. So may congregation na noon. Di ba? Ang tawag doon, congregation in the wilderness. Ibang salin, church in the wilderness. They need pastor. Amen? Na gagabay sa kanila, who may go out before them and go in before them, the pastor who may lead them out, and the pastor who may bring them in. Amen? So, ano po ang tugon? Chapter 27, verse 19. Basa po yung 27:19. Set him before Eleazar the priest and before all the congregation, and inaugurate him their sight. Ano? Pakitagalog nga, yung 27:19 ng Numbers. ng aklat ng Numbers bilang. At iharap mo siya kay Eleazar na saserdote at sa buong kapisanan, at pagbilinan mo siya sa kanilang paningin. Tingnan, Tagalog. Chapter 27, verse 19. Ito. Sabi diyan, patayuin mo siya sa harapan ng paring si Eleazar at ng buong Israel, at dooy ipahayag mo siya bilang iyong kahalili. Verse 18, para malaman natin kung sino yon. Sinabi ni Yahweh kay Moises, ipatawag mo si Josue na anak ni Nun. Siya ay may natatanging kakayahan. Ipatong mo sa kanya ang iyong mga kamay. Yung successor ni Moses. And who was the successor of Moses? Joshua is the successor of Moses. Amen? So, ayan po. Ang sagot sa prayer na ito, sa concern na ito ni Moses, ay walang iba kundi si Joshua. Amen? So, baka naman kayo rin po ang sagot sa concern na ito. Di ba? Joshua generation. Meron ba kayo nararamdamang calling? Di ba? Nararamdaman yan. Tsaka, nagiging passion mo yan. Yung calling, pag may calling ka, magkakaroon ka ng heart dyan. Di ba? Calling to be a pastor. Yun ang ano dyan. Ransom. Kapa, Paul made it clear that the people needed leaders. No? Si Pablo rin, sabi niya, kinaklaro niya, kailangan ng mga tao ang pinuno o mamiminuno. People need leaders because, number one, they need encouragement to live the Christ-like living. O, di ba? Ang mga tao raw po ay nangangailangan ng encouragement. No? For what? Na yung leader, mamumuhay na katulad ng pamumuhay ni Kristo. Di ba? 1 Corinthians
11, ang dami mga talata nito, no? Dami na. Christ life, no? Sabi ng 11, imitate me as I imitate Christ. Amen? Ang pinagtutularan ni Pablo, si Kristo. At dahil tumutulad siya kay Kristo, malakas ang loob niya sabihin sa kanyang mga nasasakupan, gayahin niyo ako. Bakit? Kasi gumagaya ako kay Kristo. Tama? Sabi po ng 2 Corinthians 7:1, therefore, having these promises, beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit. Kaya ang leader, live by example. Amen? Ang pinuno dapat mabuhay ng may kabanalan. Iwasan ang mga karumihan. Tama? Iwasan ang mga bagay na po pwedeng makatisod sa ibang mga tao. No? Kailangan mabuhay tayo na mayroong magandang halimbawa sa mga tao. Number 2, they need assistance in discerning between right and wrong. Amen? Kailangan daw nila ng assistance para malaman nila ang tama at ang mali. So, pangatlo, they need constant affirmation when they are doing well. Oh. Sabi po ng 1 Corinthians 6:8, basa po. Ano 2 Thessalonians pala? Chapter 1, verse 3 hanggang 5. 2 Thessalonians verse 1, 3 to 5. Kami ay nararapat mga kapatid na magpasalamat na lagi sa Diyos dahil sa inyo, gaya ng mga nang marapat. Dahil sa inyong pananampalataya ay lumalaking lubha. At ang pag-ibig ng bawat isa sa iba't iba sa inyo lahat ay sumasagana. Ano pat kami sa aming sarili ay nagkakapuri sa inyo sa mga iglesia ng Diyos dahil sa inyong pagtitiis at pananampalataya sa lahat ng mga pag-uusig sa inyo at sa mga kapighatiang inyong tinitiis. Verse 5, na isang tandang hayag ng matuwid na paghukom ng Diyos upang kayo'y ariing karapat-dapat sa kaharian ng Diyos na dahil dito'y nangagbabata rin naman kayo. Amen. So sabi roon, they need constant affirmation when they are doing well. Sabi na 2 Thessalonians 1:3 to 4, we are bound to thank God always for you. Sabi ni Pablo, no? Para bagang punong-puno kami ng kagalakan, ng pasasalamat kay Lord lagi dahil sa inyo mga kapatid, as it is fitting because your faith grows exceedingly. Kaya tuwan-tuwa si Pablo, no? Kasi nakikita niya raw yung pananampalataya ng mga taga-Thessalonica, matindi ang paglago. Growing exceedingly. Aside from that, and the love of every one of you all abounds toward each other. O yung pag-ibig ng bawat isa sa inyo, umaapaw. Di ba? Sa bawat isa. No? So that ourselves boast of you among the church of God. Kaya kami mga leader, sabi ni Pablo, ipinagmamalaki namin kayo. Amen. Yung mga leader, ipinagmamalaki ang mga miyembro. Sino yung mga pinagmamalaki mga miyembro? Yung mga miyembro na talagang lumalago ang kanilang pananampalataya. Yung mga miyembro na talagang punong-puno ng pagmamahala sa isa't isa. Ngayon ang tanong, kailan kayo na ipagmalaki? Di ba? Yung mga leader na ang ipinagmamalaki yung mga miyembro. Every time na merong mga magagandang mga ginagawa. Kasi tinitingnan lang natin yan 11:1. Di ba? Kailangan daw po ng mga tupa ng katulad ninyo mga leader na susundan nila yung yapak. No? They need
and examples to follow. Oh. Philippians 3:17, brethren, join in following my example. Sabi ni Paul, ha? And note, those who so walk as you have asked for a pattern. Yeah. Tandaan natin bilang mga leaders, ano kayo po. Kaya kayo nandiyan, kasama kayo sa ngayon dito, di ba? Meaning to say, you are included as a leader. So, be a good example. Na yung buhay mo, kahit hindi mo sabihin, oy, sunod kayo sa akin, kaya ayaw po. Alam niyo po, yung tao nakapalibot sa inyo, ang nakatingin sa inyo. Habang naglalakad ka, habang nagsasalita ka, habang nakikisalamuha ka sa kanila, sinisipat ka nila, at gusto nilang sumunod sa iyo. Kung matino kang leader. Take note, di ba? Pero kung hindi ka matinong leader, sino susunod sa iyo? Wala kang followers. Di ba? Assuming leader ka. Sabi nga na John Maxwell, if you are confessing that you are a leader, and yet, you don't have a follower, sabi niya, you are an assuming leader. Pag wala kang tagasunod, assuming ka. Na? Papanggap ka lang. At panlima, they need instruction in the ways of God. 1 Corinthians 12:1, 1 Thessalonians 4:13, sabi nga diyan, over and over, Paul begins his instruction by saying, I do not want you to be ignorant. Paulit-ulit niya sinabi yun. Ayaw na ayaw ko na kayo ay maging mga ignorante. Over and over again. Kaya nag-aaral tayo. Nagpapakadalubhasa tayo sa salita ng Diyos. Amen? So, that is the role of a leader. Amen? Aral lang tayo. Tuloy lang po. Hindi po, yan po ano. Ang pag-aaral po, hindi po sukatan ang edad. Amen? Basta ang mahalaga, open tayo for learning. Sabi nga, when you stop learning today, you will stop leading properly tomorrow. You can lead tomorrow, but the question is it proper? No? Magiging proper ang leadership natin when you stop learning today. No? No? Don't stop learning today. Meaning to say, continuous ang learning. At hindi po nasasagabalan niya ng edad. Amen? Kung sabi matanda na ako. Di ba? Mahina na ang aking memorya. Di ba? Alam niyo, habang nag-aaral ka, tumatalas ang utak mo. Pag hindi ka nag-aaral, pumupurol ang utak. Tama ba? Sige po, tayo po'y manalangin. So, Brother Manuel, close us in prayer. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami nagpapasalamat sa aming mga pinag-aralan sa hapong ito, O Diyos. Tunay nga po na napakabuti mo sa bawat isa sa amin at nalaman namin, Panginoon, ang kahalagahan ng pagiging isang leader, Panginoon. Lord, kung kami man po ay tinatawag mo sa aming specific na calling, Panginoon, Yes, puro mo Lord. sa amin, di pa alam mo, Panginoon, na kami mismo ang makaalam sa aming calling, Panginoon. Lord, ikaw ang masunod, ikaw po ang tunay na magpala ng aming pag-iisip at nawa, Panginoon, ng lahat ng aming pinag-aaralan ay aming masabuhay, Panginoon. Magkaroon kami ng pag-ibig, Panginoon, sa aming mga kapwa, Panginoon, lalong-lalo na, Panginoon, sa mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon. Gamitin mo kami, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Ang aming mga puso, Panginoon, ang aming kaisipan ay ihanda mo, Panginoon, sa mas